Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, mag-quick update tayo dito po sa Bagyong Krising at mamaya magla-live tayo, mamayang gabi po yan. So, kasalukuyan pong umaakyat pa at lumalapit ang Bagyong Krising sa ating landmass or kalupaan. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 135 kilometers east-northeast ng Cagayan. Diyan po sa may Tuguegarao City. So, banda dito po yan. At medyo mataas na nga po yan ng bahagya. So, given that, mas bumababa po ang chance niyang sumabit dito sa northern tip ng Cagayan area. At possible po yan tumawid dito sa may areas ng Babuyan at Calayan Group of Islands. Habang tumatawid po yan, magdadala po yan ng masungit na panahon at mga posibleng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan, particularly dito sa ilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. May lawak po ito na around 1,100 kilometers na diameter. So, apektado rin po ng kaulapan yan itong malaking bahagi o natitirang bahagi ng northern Luzon, ilang bahagi ng central Luzon at nag-extend pa dito sa Bicol region. Samantalang, ito po mga areas na medyo malayo sa ating bagyo ay apektado po ng habagat or southwest monsoon. Ito pong mga areas ng Mimaropa at Western Visayas. So, yung hangin natin, umabot din po yan hanggang dyan sa Zamboanga del Norte. Base dito, meron tayong inaasahang mga posibleng malalakas na pagulan sa Western Visayas, lalong-lalo na sa areas ng Antique, Guimaras, Negros Islands, maging dito sa Mimaropa. Kasama po dyan itong areas ng Occidental Mindoro at Palawan. So meron tayong mga possible heavy rains dyan dahil sa epekto ng habagat or southwest monsoon, maging dito sa areas ng Zambales at Bataan. Dito po sa areas ng Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas, meron din po tayong inaasahang mga possible na mga pagulan dulot ng habagat yan, maging dito sa area ng Laguna. Sa Metro Manila, ramdam din po natin ang epekto ng habagat, maula po ang panahon natin at most of the time nakakaranas tayo ng pagulan. Magpapatuloy po yan hanggang bukas habang tumatawid po itong Bagyong Krising dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So bukas nga, habang nakatawid na ng ating bansa, ito pong Bagyong Krising, malilipat yung ating concentration ng mga malalakas na pagulan dahil sa inflow ng hangin at sa habagat dito po sa Ilocos Region, kasama po dyan ang La Union at Pangasinan, maging dito sa western section ng Central Luzon, ng Zambales at Bataan. Mawala pa rin pong panahon natin sa Metro Manila at possible pa rin po yung mga scattered at kalat-kalat na pagulan, maging dito sa Cavite at Batangas, kasama na rin po dyan ang areas ng Mimaropa at ilang bahagi ng Western Visayas. Dito po sa areas ng Bicol Region, natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, significantly mababawasan po yung ating mga pagulan dyan. Pero again, possible pa rin po yung mga localized na pagulan at thunderstorms. Ngayon, sa darating na Lunes, habang papalayo po yung ating bansa, ito pong Bagyong Krising, mas mababawasan po ang epekto ng habagat. Hihina po yan ng bahagya. Mostly dito sa western section na lang ng Luzon, yung ating concentration ng matataas na tsansa ng pagulan dahil sa ating habagat or southwest monsoon. Pero again, meron tayong binabantayang possible na mabuo. Active po yung tinatawag nating monsoonal trough o yung mga areas na mabababa ang pressure dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. So meron tayong inaasahang possible na mabuong low pressure area or circulation dito, maaaring sa Lunes or sa Tuesday. Again, if ever po yan ay lumakas, diyan naman po ang mag-enhance ng ating habagat or southwest monsoon. So, hihina lamang ng bahagya yung ating habagat, pero hindi po yan tuluyang mawawala. Magpapatuloy po yung makaapekto sa ating bansa sa mga susunod pang mga araw. Ngayon, silipin natin itong official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Krising. So, ito po ang track ng Pag-asa. Pinapakita nga dito na ito ay posibleng tumawid dito sa areas ng extreme northern Luzon. Pinakamalapit po yan sa ating landmass or kalupaan ngayong hapon hanggang early evening. Tatawid po yan dito sa itaas na bahagi ng ating bansa patungo dito sa may taas na bahagi ng West Philippine Sea at posibleng bukas ng tanghali hanggang hapon ay makalabas na rin agad ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong Bagyong Krising na may international name na WIFA. Pero again, gaya ng nababanggit natin kanina, habang tumatawid po ito pong Bagyong Krising dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, meron po yung daladalang malalakas na pagulan, particularly dito sa hilagang bahagi ng Luzon. So again, doble ingat po tayo dahil gabi po yan, kikilos papunta dito sa extreme northern Luzon or dito sa Calayan at Babuyan Group of Islands. So mas nagiging delikado po. Again, mag-ipon po yan ng mga pagulan, ng malalakas na pagulan. So eminent po or mataas po ang chance ng mga widespread floodings,
flash floods at landslides. Kaya doble ingat po tayo sa pagtawid nito pong bagyong Krising. At maliban dyan, tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng habagat or southwest monsoon, particularly sa western section ng ating bansa. So, may mga pag-ulan na tayo nitong nakaraan, mas tumataas pa po yung ating tsansa ng pag-ulan dahil naman sa ating habagat. Yung mga tsansa ng flash floods at landslides dahil naman sa ating habagat at sa mga continuous rains na natatanggap natin dyan. So, doble ingat din po tayo. Again, ugaliin pong mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa actual na dami ng ulan sa inyong lugar at yung inaasahang pang dami ng ulan. At ugaliin din pong mag-check or makibalita sa inyong local LGU or DRMO if ever meron tayong mga evacuation plan sa inyong areas. So ito, bago tayo matapos, silipin nyo yung ating animated satellite images. So 6 hours animation. Makikita dito yung pagkilos ng bagyong Krising. So medyo buwaghag yung kanyang center dahil hindi siya ganong kalakasang system. Pero kung papansinin nyo itong satellite image, nandito banda yung ating circulation yan. At medyo malawak din po ito. So ayan, banda dito na yung ating circulation ngayon or base dito sa ating latest satellite image. So malawak po ito, buwaghag yung kanyang kaulapan, pero again, kasabay po ng pagdaan yan dito sa Northern Luzon, makakaasa po tayo dyan ng mga posibleng malalakas na pag-ulan. At maging dito po sa extreme Northern Luzon. Maliban dyan, affected din po tayo ng habagat or southwest monsoon. Again, doble ingat po tayo. Mamaya, magkita po tayo sa live natin dito sa Philippine Weather Trivia. Muli ako po ang inyong Weather Tito.